Patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands. at nahulog Ang PNP at Marcos administrasyon. Hindi lingid sa kalaman ng marami na matagal na matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rodrigo Rodi Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya at sa nangyari kahapon. kung saan siya ay Agad gustong dalhin sa Netherlands. ng Hindi dumaan sa sa tamang proseso tila na malinaw na tagumpay siya sa isang ingat na bitag laban sa kasalukuyang kuyang administrasyon presyon. at sa Philippine National Police, PNP, ang paglabag sa Rome statute, at ang poison Tree, isa sa kamahalagang aspeto pinakaeto ng batas sa International Criminal Court ICC ay ang pagsunod sa Article 59 3 ng Rome Statute statute na nagsasaad na ang sino mang aresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa. para sa Interim release, o pansamantalang talang paglaya, habang inaayos ayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kaso ito ay ang Hukuman Supreme Supreme Court PH ng Pilipinas. at Ang ang custodial state ay ang Pilipinas. Pinas din. Ngunit Ano ang nangyari? isinakay Sakay sa eroplano si Duterte punta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay ang isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC. mismo. Ibig sabihin, Anumang kaso sunod na hakbang mula sa paglilitis itis hanggang sa anumang hatol ay tuturing na fruits of a poisonous tree. Sa madaling salita, palita. kung ang mismong Pagkakaaresto, ay may depekto lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring maaaring ibasura. Ang pakana ni Duterte. Bakit hinayaan anyang mangyari ito. Maraming tatanong? Bakit hindi lumaban? man si Duterte. Bakit tila Tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makikita sa mismong mga salita ang kanyang binitihan iwan. Naiintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Isang pahayag na puno ng kahulugan. lugan. Pinapakita nito Na alam niyang darating ito. at hinayaan Niya ito mangyari hindi dahil wala siyang magawa. kundi dahil Gusto niyang ilagay gay sa alanganin ng PNP, ang ICC, at ang Administrasyong Marcos. Ang mensahe mensahe ay malinaw. Ang PNP at ang ang gobyerno mismo mo ang lumabag sa due process hindi siya. sa ganitong Itong paraan hindi ng niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon. kundi Di inilagay rin niya sa peligro pero ang mismong kaso laban sa niya. kanya. Paano Nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitag una. Pagsunod ng PNP P ng walang process. sa Halip na siguruhin dumaan sa korte ng Pilipinas agad nilang isinuko si Duterte sa ICC isang hakbang ang nalabag sa batas na kanilang sinusunod. pangalawa Lawa pagkawalang ng kibo ng administrasyon sa halip na na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa at igit ang tamang proseso. proseso Tila hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito. na Papakita ng kanilang nagpilang kahinaan sa pandaigdigang entablado. Pangatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC ICC. dahil sa hayag Agang paglabag sa Article 53 Putsyam. Lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lang mang laban sa mga mga pinunong hindi kaalyado ng kanluran. ano Ang posibleng mangyari nangyari ngayon. UN Security Council intervention. Ang mga bansa Isang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspindihin ng ICC proceedings laban kay Duterte gamit ang paglabag sa sa Article 53 bilang tibay na batayan. wasak ng Pagkawasak ng ICC ICC. kung ipagpipilitan Pilitan ng ICC ang kaso laban kay Duterte. maaaring Maaring tuluyan itong mawalan ng kredibilidad lalo na kung mapatunayan ayan na ito ay naging isang kasangkapan nagkapan lamang ng politika kawalan ng ng legal na base sa kaso dahil sa fruits of a poisonous tree. doctrine. Posibleng Maibasura ang kaso laban kay Duterte na magbibigay sa kanya ng isang makasaysayang isang panalo kahit pa nasa sa Netherlands na siya. isang Kumpay na estratehiya. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba ba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. ito. Pero sa Mas malalim na susuri lumalabas na siya ang tunay na nagwagi. Hinayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administration. administrasyon sa isang Bitag na sila mismo ang pastangan sa lumapas isang hakbang bang na maaaring resulta sa magbagsak ng mismo pagbong kaso laban sa kanya. Kung Sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC,
Sasabi nating Tagumpay si Duterte. nagterte sa Malaking laban ng kanyang buhay hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Good Luck, Mr. President Bongbong Marcos and PNP. Torre.